So thank you so much for staying here. Pasensya na kayo kung medyo natagal tayo mag-vlog kasi naging busy tayo sa isang vlog natin sa Facebook. Welcome back sa Green Sunflower Vlog po. So nandito tayo ulit para silipin natin ang ating tuktok ng 2 years and 7 months. So magti 3 years na po siya sa this August. Kaya silipin muna natin habang fresh pa, galing kami ng Bicol to Baguio City and then hanggang Kabayan. Pumunta kami ng Kabayan, Benguet via Nueva Ecija and Nueva Vizcaya po kami. So inikot namin. Nagkaroon kami ng loop ngayong taon, ngayong 2025. Review natin kung kumusta kaya si Tuktok, particularly yung TBS natin, kung ano yung mga na-install natin ng mga accessories at kumusta yung lagay niya, kumusta yung kalawang at iba pang mga kaganapan sa Tuktok natin at kung anong mga nasira. Sa loob muna tayo. Let's go! Okay mga katuktok, accessories na nilagay natin mga katuktok dito ay organizer, ito. Then naglagay din tayo na USB charging car charger para kahit hindi nakaandar, pwede tayo mag-charge. Pindot lang natin dito sa switch, activated na siya. So connected siya sa battery, so DIY po ito. Binili din natin sa DIY together with this one para yung pasahero natin sa likod comfortable kung sakali, lalo na kung long driving, so kailan may handle yung cellphone para hindi sila laging umahawak. And then magkaroon din tayo dito ng both sides na bottle holder. Okay, then dinagdagan natin dito kasi yung mineral na tubig at minsan kung napapadaan tayo sa mga fast food, at least maraming bottle holder para sa sapat. So, pero ang nakalagay dito ngayon, lalo pag naglo-long drive kami, ay laging may dala kaming stove at gas. Ayan, nagsisilbi na rin siyang holder ng butane gas natin. So ito yung pinaka-importante kapag nag-long drive kasi bitin itong sandalan sa likod. So naglagay tayo ng headrest para naman comfortable yung pasahero natin sa likod. Then as you can see, mayroong plastic sa likod. Di na natin tinanggal to kasi kapag maulan, tumatagos yung tubig dyan dito sa mga tinahian sa gilid, dito sa mga braces na yan. Kapag maulan, pumapasok yung tubig. So kaya nilagyan na lang natin ng plastic para kapag pumasok yung tubig, hindi mababasa yung mga gamit. Then ito, naglagay tayo ng seatbelt para sa bata, para kay baby, para safe sa travel. At meron din tayo, naglagay tayo din tayo ng improvised seatbelt sa likod. So kasi walang seatbelt ang TBS, so naglagay na lang tayo para maging safe. Silipin na natin yung flooring sa baba. Malapit na siya mag 3 years. Ganyan yung itsura ng flooring niya. Yan, medyo may kalawang na rin sa dinugtungan. Actually, ang inumpisan niyan, medyo pangit pala kapag nag-DIY ka sa tuktok, lalong na kapag nagbarin na, kailangan pala i-washing kasi yun ang inumpisa ng kalawang. Nahulog dyan yung mga pagbarin na namin, paglagay nitong sa upuan. Ito, nakita nito yung mga tornilyo, so both side, bawat gilid, naglagay kami ng ganyan. Tapos hindi ko natanggal yung metal o yung parang dust nung pagbarin na, kaya inumpisa ng kalawang. Napansin natin kumalat na. Hindi ko rin gaano tinatanggal kasi yung rubber dito, pero tinatanggal natin kasi isa din yun sa nagpapakos ng kalawang, yung rubber, kasi kapag basa. Okay, sa una naman, dating mayroong built-in bottle holder, dati na ito. Naglagay na lang tayo ng both side ng side mirror, tapos ito, relo para updated tayo kahit nagbabiyahe kapag madilim, tapos may ilaw. Naglagay tayo ng konting sticker sa taas para to remind us, lalo kapag naglo-long drive. So ito rin yung mga accessories natin sa vlogging, mga phone holder, action camera holder, nandito, mayroon sa gilid, mayroon sa gitna. Tapos ito yung pinaka natin, yung pinaka signature. Naglagay tayo dito ng camera, reverse camera. Hindi lang siya nagagamit as reverse camera, kahit naka-forward tayo, lagi pwede natin turn on para masilip natin kung sino nasa likod natin at yung pag-atras natin, hindi tayo blind. Meron tayong phone holder, magnetic phone holder, napaka convenient. Dalawa po yan. So didikit na lang ang cellphone, madaling tanggalin, madaling ilagay. Ayan. Tapos nandito rin yung charger, nandito yung hazard, at nandito rin yung switch ng signal light. Kasi yung built-in sa dashboard niya ay hindi kalinawan. Kapag umaga hindi nakikita yung icon niya.
o yung indicator, kaya nagpalagay tayo dito sa taas para mas ma-emphasize at hindi na rin makakalimutan na tayo nag-signal light or naka-hazard kasi di gaano kalinawan yung indicator sa dashboard. Ayan. Tapos naglagay tayo dito ng pinabutasan natin to, naglagay tayo dito ng flashing or pass light. So unfortunately nakakatanggal lang nung after mag-travel kami, natanggal siya in a way na nasira yung switch. So yun, isa sa mga papalitan natin at i-DIY natin ulit. At sa baba, ito nag-install tayo dito ng upuan magkabilaan. So ang disadvantage nito, kailangan pinturado lagi kasi kinakalawang siya kasi hindi ito stainless. Ito yung kinabit natin na hindi stainless, kaya nag-hassle din, kaya kailangan alaga sa pintura. So di ko muna pinturahan para makita natin sa camera kung ano yung disadvantage kapag hindi stainless. At yung flooring naman natin, makikita ninyo, ayan yung mga kalawang. Sa 2 years and 7 months, ganyan yung kalawang. Ginagawa ko na lang para hindi lumala, tinatanggal ko na lang yung rubber, lalo na kapag maulan. Para hindi siya kainin lalo ng kalawang. At dito naman, mayroon ditong konting issue. Parang natanggal na yung pasta niya. Kaya kapag mag-shift tayo, shifting, so parang umiikot tong rubber. So isa ito sa issue, natanggal ka agad. Pero anyway, that's minor. At pwede naman to tanggalin, lagyan ko na lang ulit ng shoe glue para mag-fix yung rubber at hindi umikot. Medyo may kahirapan kasi sumasabay sa pag-ikot. Punta tayo sa labas, mga tuktok. Ito, common na to. Yung nauna na tong pin-install natin, yung visor. At least nakakasangga to sa araw. Tapos dalawang side mirror, bus type, side mirror bracket, at napaka-comfortable. So pinalitan natin yung dito natin kasi umu-occupy ng blind spot. At least nabawasan yung blind spot natin at ginawa na lang natin ng bilog, at least pati yung nasa gilid na hagip niya kasi curved mirror siya. Tapos ito, functional wiper natin, yun nga lang kailangan ng palitan. So kala ko itong wiper kaya lang palitan yung blade. So ito palang mga nasa tuktok ay set pala itong pinapalitan, walang blade lang, kailangan pati itong handle ay palitan. So hindi pa natin pinapalitan pero malapit na kasi hindi na siya nakakalinis ng salamin, baka mag-cause pa ng scratch natin. Parang natutunaw na siya kasi yung bulb sumagi pala dyan sa reflector, natunaw siya. So nakita kagad natin pero na DIY kagad natin. So kaya medyo nakita natin na medyo smoky yung salamin. Kasi nabuksan natin, medyo nahawakan, kaya napasukan ng hangin, kaya medyo nag-blurred ng konti. So, sa likod, meron tayo ditong rain guard. DIY din to, very effective kapag maulan at safe tayo kapag umalis kasi baba lang natin yung zipper. Yun nga lang, mapapansin ninyo, medyo sira-sira na yung pagkatahi. So, mga sooner papalitan na rin natin to. So DIY tayo ulit, papagawa ulit natin. Mas matibay na kasi bumili tayo ng mas malaking zipper. Kasi ito yung zipper lang to sa damit eh. Owning tent para kapag nagpipiknik tayo, comfortable. At mayroon na tayong tent. Mayroon tayo ng roof rack. Yan ang kagandahan kapag stainless kasi hindi ka pintura ng pintura. So hindi kinakalawang. So mas okay siya at mas comfortable kapag may mga dalang gamit. So, mayroon tayong lalagyan, so maluwag sa loob. Naglagay tayo dito ng reverse light, yung sinasabi natin kanina. Reverse light at monitor sa likod kapag nagbabiyay para makita natin kung sino yung nakasunod sa atin at kapag umaatras tayo para safe tayo. Tapos ito, bumper, nabangga na to dati, nayupi ng konti, so pinatalyar natin. So yun, ito na yun, naayos na, pinukpok lang, tapos repaint na lang from yellow, pinag-green na lang natin para mag-jeb yung kulay at naglagay ng sticker para reflectorize. Kahit maiwan natin sa madilim, sa gilid kalsada, so magbibigay siya ng advance warning sa mga sasakyan. Ito, naglagay tayo ng dalawang ilaw, kulay pula, serves as third brake light. So functional din to para kapag nagbe-brake tayo, kasabay nitong tail light and then third brake light para mas na-aware yung nasa likod na braking tayo. At dito, meron tayong LED sa mudguard, kabilaan yan. Yung isa, malapit ng mapundi. Yun, kasama ng natin doon sa pass light na papalitan natin, mag-DIY tayo. Okay, pasilip natin itong sa likod. Kikita ninyo may guma dito sa likod. Kasi nilalagyan ko kasi nagba-vibrate
engine door natin. Yan, ito. Ilalagyan ko. Kasi kapag wala ito, lakas ng vibration. Para makalesen ng vibration, nilalagay natin dito ng guma. Kasi wala na atang solusyon dito eh, kaya naglagay na lang tayo nito. So, pasilip natin yung engine ng ating tuk-tuk, yung 200cc ng TVS King. Marami na tong dinaanan, Bicol to Tagaytay, Bicol to Vigan City hanggang Pagudpud, hanggang doon sa Viaduct Bridge. Tapos Bicol to Nueva Ecija, Vizcaya at Baguio and Kabayan, Benguet tayo. Yan. Nung nagpabagyo kami hanggang ngayon, di ko pa rin siya inuhugasan. So para makita ninyo, ganun karumi yung engine natin kasi naging maulan din sa kalsada yung nung pagpapunta natin. Walang aberya sa makina hanggang ngayon. So far, goods na goods yung engine niya. At yung maintenance na ginawa na lang natin dito ay nagkaroon tayo dito ng greasing sa mga axle niya, sa lahat ng gulong. Nagpag-greasing tayo kasi mabuti na lang bago tayo nagpabagyo, nagpag-greasing tayo kasi di ako nagpag-greasing nung Ilocos tayo. Medyo umiitim na. Yun pala sabi ng mekaniko, kailangan magpag-grease at least 6 months, every 6 months. So anyway, comfortable tayo nagpapuntang Baguio kasi bagong grasa siya. Yung reserve tire natin nasa taas. At lastly, nandito, yung TVS King kasi open ang baba niya kasi nandito nakalagay yung reserve tire. Ginawa natin, tinaas natin yung reserve tire para makaluwag-luwag sa paa natin at magawa natin ng toolbox. Andiyan nakalagay yung ating mga early warning device, diamond jack and other tools at mga panlinis. Yan natin nilalagay. Yan lang muna yung update natin sa ating tuk-tuk sa loob ng 2 years and 7 months. Pinapalitan lang natin dito kapag nagpa-maintenance tayo, filter, engine oil, at so far, yung pinakaunang aberya nitong tuk-tuk, yung isa sa sakit niya ay yung fuel pump. So, nagpalit tayo ng fuel pump simula nung pagkabili natin after 6 months. Pero nasa warranty yon, pinalitan ng company. Thank you sa tumulong sa atin, yung TVS Tagbilaran Bohol. Yung lock wheel na empleyado doon. So, tinulungan tayo mapalitan ng libre. At siya din nagpadala sa atin ng fuel pump. Ngayon, yung pinoproblema ko na hindi nag-start kapag mainit na, simula noon nang napalitan hanggang ngayon, okay na okay. So, wala na siyang problema. Yun lang, yung ating TVS King. So, kung i-compare natin, ang TVS King ay medyo malakas lang sa gasolina. Kung malakas ang Maxima sa gasolina, mas malakas sa gasolina yung TVS King. So anyway, we're looking forward na maka-review tayo ng Maxima at ng bagong Bajaj RE nila na 236cc. So abangan nyo mga tok-tok. Thank you so much for watching.